Sabi ko sa Bible, everything you do it for God's glory. Whether you are musician or not, you are working or simpleng tao lang tayo, basta alam mo sa Diyos mo ginagawa for His glory, di ba? Fulfillment yun eh. Iba talaga, no? Kapag yung talent na binigay sa atin ng Lord, pinagamit natin sa Panginoon, talagang magbibigay siya ng opportunity, magbubukas siya ng doors of opportunities. Welcome to In The Mix Podcast, your one-stop destination. What's up, guys? So for today's episode, we have a special guest. Can you introduce yourself? Hello guys, my name is Samuel Dice or Samuel Mopan. Do you have an artist name or producer name ba? Or sa talagang nakabase siya sa pangalan mo na Samuel Dice? Hindi siya nakabase sa name ko eh. Someone called me lang nung high school ako, Dice, parang ganda. Sige, panindigan ko na to. Okay. All this time, akala ko kasi yung Samuel Dice, part siya ng pangalan mo. Hindi. Parang Samuel Dice Mopal. Yung pala, yung Dice is your artist name. Parang artist ganun. name lang siya. Artist name. Artist producer name. Nice. Artist producer name or ewan ko, basta gusto ko lang siyang maging tag name ko, Samuel Dice. Okay, so eto guys, si Samuel Dice, no. We've known each other for a very long time na. Marami kaming mga pinagsamahan na mga kalokohan. Kasi nung time na yon medyo pa kami ng mga kolokoy. Batang pa. We have a common like interest, hobby, and passion, and that is music. That's why nandito tayo ngayon sa In The Mix Podcast kasi we're talking about life, career, and of course, music. And yun yung mga topics that we are discussing here in this podcast. And yeah, sige Samuel Dice, can you tell us about yourself? Can you elaborate now kung sino ba si Samuel Dice? Ako ay galing sa Antipolo. Simpleng bata lang, pero by God's grace, eto na, kahit papaano, hindi naman sa gumagawa ng pangalan, pero hindi ko alam kung nakikilala na rin. Pero God's grace lang yun because dahil sa Diyos yun. I am now a music producer. Nakakapag-produce na ako sa mga artists here sa Philippines, and particularly mga artists ng Universal Records. And I am a keyboardist of Sandiwa. Yes. And I am a sessionist keyboard of Glock 9. Yeah. Shanty Dope. And nakapag-session na rin ako kay Bugoy. Biglaan yun. Wow. Tapos, ayun. By profession, I am a teacher. Values Ed. Di halata, di ba? Graduated ako sa Philippine International College. And yeah, that's it. Okay, so grabe bigatin yung kasama natin ngayon, guys. Nabanggit niya kanina na he is a graduate from Philippine International College. Actually, that school, yun yung first college ko, guys, na pag-aralan, and sa college na yun, dun ako nag-take ng unang music education course ko. And actually, in that school, guys, doon rin kami nagkasama at nagkaroon kami ng parang grupo na kung saan ipinadala kami sa Korea. Doon sa Korea, guys, marami kaming mga nagawa doon ng mga kalokohan and of course may mga experiences din kami mga unforgettable doon, guys. And ayun, bro, pwede mo bang ikwento sa ating mga viewers ano yung mga experiences na ginawa natin nung nasa Korea tayo? During that time, ayun yung college tayo, nag-aaral tayo, wala tayong masyadong pera, walang kahit tas bigla tayong pupunta ng Korea. Sobrang blessing nun. Blessing yun from the Lord na He let us experience yung Korea travel natin. As in, travel lang din talaga eh. Araw-araw tayong gumagala eh. Yes, and at the same time, nagpe-perform tayo. Pe-perform tayo. And singer ka pa nun, di ba? Yeah, singer ako nun. Makakanta ka nun. So, sobrang saya kasi alam niyo yung nasa isang bahay kayo tapos may mga kasama kayong mga Koreano na mga bata din. Kasi yung pinag-stayan namin sa Korea during that time, ayun yung yung bahay ng mga napariwala na bata sa Korea, tapos walang magulang, nag-addict, di ba? Tapos so sila yung kumukop-kop, tapos sa bahay na yun, dun din tayo, isang kwarto lang tayo kasama yung mga Koreano na yun. In short, yung mga kasama natin doon, mga balasubas na balasubas. Hindi nila alam, Pilipino tayo eh. Balasubas din tayo. Exactly. So, hindi tayo nagkakaintindihan, di ba? One word lang yung naiintindihan natin sa kanila. Yun pa yung mura.
basta kung alam niyo yung sorry sa word pero ayun yung yung shibal. Ganun tayo dati. Ayun lang. Tapos nagkakaintindihan na. So, parang hindi, si Jethro pala, marunong mag-Korean kahit paano, nagkakaintindihan. Pero siya yung parang naging translator natin na si Jethro. Shoutout nga pala dyan sa kaibigan namin si Jethro. Jethro, miss ka na namin. So, yung Korea time natin was memorable. Sa akin memorable. Kasi during that time, nung umalis tayo ng Korea, namatay yung tatay ko noon eh. Ay, hindi mo ba alam yun? Hindi ko alam yun. Hindi mo alam yun. Namatay siya noon. Tapos, namatay siya ng Monday. Tapos aalis tayo ng Thursday. Oh, shucks. Ngayon ko lang nalaman. Ngayon ko lang nalaman. Yeah. Okay. Nakaburol yung airpod ko noon sa simbahan. Tapos, pero ang bilin niya sa akin noon before siya mamatay, sabi niya, kahit anong mangyari, umalis ako. Kasi may heart problem na talaga siya. So, okay. Alam na rin niya siguro. Kasi nahihirapan na rin siya ng mga ilang days noon na hindi na siya makahinga, nahihirapan na siya. So, nung namatay siya, ang decide ng pamilya, sige, pumunta ka ng Korea. So, nung nilibing siya, hindi ko siya nakita nilibing, bro. Kasi 2 weeks tayong nasa Korea 2 weeks tayong nasa Korea. Kaya pagbalik ko ng bahay, parang hindi ganun ka sa akin. Hindi ganun ka sakit. Kasi nga, ang saya natin sa Korea. Tapos, parang ayun yung naging outlet ko eh. Parang ayun yung naging outlet ko during that time na parang instead na malungkot. Kasi alam ko naman nasa langit na siya eh. Diba? Bro, hindi ko talaga nahalata sa'yo. Hindi ko alam. Saya-saya natin nun. Ngayon ko lang nalaman. Ayun mo lang nalaman. Sila idil alam eh. Ayun, yung nag-Korea tayo, nilibing siya nung Sunday, tapos stay tayo ng Korea nun. And then, puro kalokohan, ang saya lang. And then, hindi ko naalala yung sakit eh. Kasi ang saya nga natin during that time. Though, pagbalik naman ng Pilipinas, okay na. Parang okay na sa akin, tanggap ko na, wala na. Ay ngayon akong pinuntahan yung puntod niya eh. Kasi hindi ko siya nakitang nilibing eh. Kasi nasa Korea tayo. Ayoko ko rin, iiwasan ko rin. Kasi nga, sa isip ko, parang nag-abroad lang siya eh. So, ayun yung pinaka-story nung natin. Though I have painful moment ng buhay ko, pero pinalitan ng Lord ng mga masasayang bagay. Diba? Yeah. So, wala naman akong pinagsisihan dahil kasi gagawin naman natin yung Korea natin for the ministry. Yes. So, for the Lord din eh. So, ayun din ang inisip ko. And then, masaya naman yung yung moment natin doon. Sobrang enjoy. Kasi nga, bilang isang bata, kabataan na kagaya natin na wala namang puro kalokohan lang din yung alam. So, magkukorea ka pa. Bigla, 'di ba? Dahil sa music 'yon. Because of God, pero because of the talent na binigay ng Diyos sa atin. Ayun yung perks of being musician. Yeah. Dadaling ka eh. Basta meron kang vision na ng Diyos sa'yo eh. Na gusto ng Diyos sa'yo. So, until now, 'di ba? Yeah. Nasa music industry pa rin tayo. So, ayun yung thankful ako sa Panginoon. Yes. Iba talaga kapag yung talent na binigay sa atin ng Lord, pinagamit natin sa Panginoon, talagang magbibigay siya ng opportunity. Magbubukas siya ng doors of opportunities. Tsaka bro, sabi sa Bible, everything you do it for God's glory. So, whether you are musician or not, you are working or simpleng tao lang tayo, basta alam mo sa Diyos mo ginagawa for His glory. And masaya sa pakiramdam eh. 'Di ba? Fulfillment 'yun eh. Lalo na ngayon, di naman na tayo dati bata, ngayon may mga pamilya na tayo, may anak na, may baby ka na rin, baby na rin ako. So, time to time tinuturo ng Diyos na everything that we have is not ours. Yes. Sa Kanya 'yun. Even lakas natin, wala tayong mapagmamalaki sa Diyos. Kundi sa Kanya 'yun. Kaya siya lang ang may hawak ng future ng buhay natin. So, dapat i-dedicate natin sa Panginoon kung ano yung ginagawa natin. Yes. Ayun yung isa sa mga natutunan ko ngayon, bro. Laking bagay, bro. That's true. And ngayon, nasa na tayo? Nasa career tayo, di ba? Na kung saan ang pinopursue natin is music. And until now, maraming reason kung bakit kami nagkasama ni Samuel Dice. Isa doon yung maloko kami at mga pasaway kami. Pero isa talaga sa mga nagbuklod sa amin kung bakit kami nagkaroon talaga ng closeness and bond is ang reason nun talaga music. Music, kasi bro. yung interest, yung passion. Talagang music eh. And right now,
Since isa nga sa mga karerang pinupursue natin, no, bilang ikaw, producer. Talaga producer ka na ngayon at mga big time yung mga nagiging kliyente niya, guys, and that's of course by the grace of God, no? Yeah. Ngayon, my question to you, bro, so what inspired you to pursue music and eventually evolve sa pagiging producer? Ever since naman, before ako pumasok ng school natin before, I wanna be a music producer. Kasi Yun talaga. nakapag-record kami dati sa ng Titus Band, which is may gospel band doon. So, nung nakita ko yung mga sound engineer, tapos si Sir Kevin yung producer, sabi ko, I wanna be like him. Gusto ko maging producer. Gusto ko maging sound engineer. Kaso, it's just that na pumasok talaga ako ng school, kailangan mag-teacher ako, inenroll ako ng kapatid ko. So, after makagraduate ng college, doon ako nag-pursue ng music. Syempre, uso yung session. Gusto ko mag-session. So, ayun nga. Nakapag-session ako kay Glock 9. Kinuha kong keyboardista during that time. Tapos, dumating yung pandemic. Ayan. So, dumating yung pandemic, lahat ng musikero pahinga. Di ba? Pahinga tayo during that time. Wala talaga. Even business, lahat pahinga. So, meron ako nung iPhone. iPhone 6 pa yun eh. May garage band, bro. Okay. May garage band. Tapos, syempre, ako nun, parang in-explore ko yung garage band, nag-produce ako doon. Parang naglalaro ka lang din, nagawa ako ng mga beats doon. Tapos pinupost ko lang sa FB. Napapansin. Tas natuwa ako nun, meron pa nga ako nun, nag-comment si Sir Aris nun, which is si Glock. Nag-comment siya nun. Na wow, parang nag-compliment siya. Tapos mas lalo ako na-inspired. Bumili ako ng laptop, nagkapera ako ng onte, bumili ako ng laptop, tapos until I pursue it, inaral ko yung system ng DAW, which is the Logic Pro, Digital Audio Workstation, and Logic Pro. And by God's grace, ayun bro, ang dami ko from time to time, nag-start ako from zero, from cellphone. And then, now, meron akong home studio sa bahay na hindi ko masasabing ganun kaganda pero okay na rin. Ayun. Tapos may mga nakasama akong mga different artists. Like, ayun nga, si Clamsy, yung producer ni Shanty. Yung gumawa ng Nadarang, gumawa ng Material, ng Mau, nag-produce din kay Glock. At, ayun, si Clamsy, isa sa mga nagbukas sa akin ng pagiging isang nag-inspire sa akin paano mag-mix, pupunta kasi ako sa bahay niya noon sa Mandaluyong. So nung pupunta ako sa Mandaluyong noon, sa studio niya, grabe studio niya, ang gaganda ng mga gamit. So pinapunta niya ako sa bahay niya dahil meron kaming gusto niyang may mga pagitarahan lang sa akin. Tapos input ng mga keyboard. Tapos ayun, nung nakapunta ako sa kanya, nakita ko yung paano siya nagpa-process. So, siyempre, medyo may alam na ako ng onte. In-apply ko sa akin. Ayun. And then, na-inspire ako sa kanya. Kasi nag-start din siya from zero eh. So, another thing is Sir Paulo Zarate. Si Sir Paulo Zarate ay producer ni KZ Tandingan sa Studio Z. Grabing producer din. OG. OG rin si Sir Pau. So, pag pupunta ako ng studio niya, may recording yung Sandiwa. Nag-aano siya, nagbibigay siya ng mga tips sa akin kung paano kung paano, ganto. Sinasaway niya ba ako? Ang dami mong stems, ganun. Dapat unti lang sa akin. So, natututo rin ako sa kanya. Ayun, sa mga producer din talaga na dito sa Pilipinas. Like Marcus Davis. Nagtrabaho din ako sa kanya eh. Kilala mo si Marcus Davis? Hindi. Okay. Kilala ko yan? Marcus Davis is one of the greatest producer dito sa Pilipinas. Producer ni James Reid, Billy Crawford, ng Flip Music. Yan. Sa kanya galing. Foreigner siya, bro. Pero grabe siya mag-produce. Sa kanya based siya dito sa Philippines? Based sa Philippines. Okay.
So sa kanya ko rin natutunan yung tweaking, yung gain staging, yung unang-unang dapat na ano ng mga musikero. Kailangan may passion ka sa ginagawa mo. And then be inspired with other people. Like si Nimbuel, 'di ba? He's now a businessman. 'Di ba? Ma-inspired ka sa mga ginagawa, may mapupulot ka sa kanya. And sa ibang tao din may mapupulot ka rin. So be inspired. Ako naniniwala ako, bro, kung sino yung kadikit mo, yun ka eh. Yes. Sino magiging kaibigan mo, yun ka rin eh. Magiging Totoo ganun ka. Totoo So kung magkikipagkaibigan ka sa mga adik, magiging adik ka rin. Oo. Kung makikipagkaibigan ka sa mga crab mentality, laging self-pity, magiging ganun ka rin. Kung makikipagkaibigan ka sa mga businessman, magiging ganun ka rin, bro. Exactly. Kasi may impart nila sa yung mindset na meron sila eh. At matututo ka bilang isang tao na, marirealize mo na tama sila. Tama yung gantong diskarte sa buhay. So, choose your friend. Choose your circle. Oo. So, ito naman tayo, bro. What is your memorable experience sa mga projects and collaborations? Isa sa mga memorable ko is makatrabaho mo si Glock eh. 'Di ba? Sa recording studio. Kasi minsan tatawagan ako niyan eh. Saan pwede ka ba? Punta ka dito sa Studio Z. May papagawa ako sa'yo. Wow. Minsan, papaano niya sa akin ng keyboard, malalagyan ng mga ganito. Tapos, mayroon pang during the pandemic, 2020 yun. Naalala ko yung Mang Tomas nun eh. Sa Mang Tomas, pinasa niya sa akin. Nagsimula pa lang ako nun ha. Parang nagpo-post lang ako nun sa FB nung sa cellphone kong gawa. Okay. Tapos bigla siyang pinasa sa akin na audio, na vocal lang. Ano yung mga to? Lagyan mo nga to ng chords. Mang Tomas yung client. Mang Tomas yun. Sabi ko, paano ko gagawin to? So, ayun yung memorable ba? Kasi si Glock 9 na yun eh. Yes. Sir Aris na yun. Glock 9 na yun. So, I'm thankful with that na naging part ako nun. Na hindi ko siya pinagmamalaki pero sobrang grateful ako. Na ayun yung na pinagkatiwalaan ako sa ganung project. Hindi ako yung producer nun pero naging part ako. Naging part ka ng project. Naging part ako ng project na cellphone lang ako tapos biglang gaganon. Wow. So ayun yung mga memorable. Tapos nagkaroon ako ng pagkakataon to produce a song with Lira. Kilala mo si Lira Bermudez? Yung mga madalas na chorus ni Glock 9. So nag-produce ako sa kanya ng kanta na Bakit Hindi, under by Ivory Records. Dalawa kami ni Clamsy, co-producer ko si Clamsy noon. Siya yung sumulat ng kanta, tapos ako yung nag-arrange ng song. So, ayun yung mga memorable na first time ko. So, ayun yung mga parang pinagmamalaki ko rin na isa ako naging part ako noon dahil nga bagito ko eh. Bagito ako na producer tas biglang nagkaganon. Ivory Records pa. 'Di ba? So sobrang thankful ako sa Lord and I gave him the honor about doon sa part na 'yon sa bilang isang bagong producer, aspiring producer palang during that time, nagkaroon na ako ng mga ganung projects. Well, grabe yun. Napaka-memorable talaga nun. Hindi kasi nakaka-inspire naman talaga, no? Knowing na bilang isang aspiring producer, no? Tapos makakasama mo yung mga bigatin na sa industry, yung may mga pangalan na. Kasi nasabi mo, bro, na you have a home studio right now. Yeah. 'Di ba? And nag-start ka lang sa iPad or cellphone pa lang. iPhone 6. iPhone 6, no? Tapos ngayon may home studio na siya. Anong pangalan ng home studio mo? Ang pangalan ng home studio ko ay Spectral Echo Studio. Shout out sa Spectral Echo Studio. Shout out sa'yo. Yes. Okay, so doon na tayo ngayon, bro. So can you walk us through sa iyong creative process? Paano ka gumagawa ng mga projects? Paano mo siya sinisimulan? How do you conceptualize? So, can you give us some advice or tips sa mga aspiring producers dyan? Isa sa mga mabibigay kong advice is sa ginagawa ko as producer. Kasi ang usual na ginagawa sa akin, si client, nasanay ako sa gantong project eh. Si client magbibigay sa akin ng demo. Vocal lang yun. As in, vocal lang. Kukuha sila ng something, acoustic lang, tapos may chords na. Minsan, mali-mali pa nga yung chords eh. Bibigay sa akin audio demo nila na vocal lang. Tapos, ako na bahala.
Ganun ang usual na nangyayari sa akin. Sabihin sa akin ng client, ikaw na bahala dyan ha. So ayun yung process. Tatanungin ko muna sila, anong peg natin dito? Siyempre, peg, anong gusto mong mangyari sa kanta? Yes. Anong nabivision mo sa kanta? And then, after that, magli-listening ako, bro. Hindi ako agad gagawa. Papakinggan ko yung mga peg. Ganun ako. Same genre. Lahat ng mga genre. For example, 1975 genre tayo. Sige, papakinig ako. Lainey, makikinig ako ng mga ganyan. Kasi makakakuha ka dun ng mga arrangement So, after ko makinig ng mga song, doon ako mag-aano sa creative process ko. Hahanapin ko yung chords, syempre. Minsan itatama mo yung mga binabase ko sa melody. Binibigay ko ano yung kailangan. Hindi ko sinusobrahan. For example, sobrang simple nung kanta. Hindi ko yan gagawin na parang egoy. Gospel. Gospel. Kasi, bakit? Ganun musika kay Rocky. Di ba? Ganun ba? Bakit? Hindi. Pag producer ka, kung ano yung kailangan ng melody, ayun yung ibigay mo. Ibigay mo lang yung tama. Huwag yung sobra. Bakit? Simpleng tao makikinig sa'yo. Tama. Di ba? Hindi ka pakikinggan ng mga musikerong sobrang gagaling. Makikinig sa'yo, simpleng tao, hindi musikero. So, ayun yung mindset na meron ako, bro. Huwag mo pa rin alas yung musicality na meron ka. You can input your musical perspective also. Like, basta, nandun sa preference nung song. Like, kagaya na sinabi ko, dapat hindi sobra, hindi rin kulang. Kailangan, kung ano lang hinihingi ng kanta, ayun lang yung ibigay mo. You are working, para sa session, di ba? Pag nag-session ka, kung ano yung trabaho mo, ayun lang gawin mo. Sa producing, ganun din, bro. Kung ano yung hinihingi ng kanta, ayun lang din yung ibigay mo. Oo. So dito medyo magiging madrama na tayo. Joke lang. Yeah, siguro we want to know, bro, how many years have you been doing the producing? Since 2020. So 5 years na rin, 5 years na rin. So for sure na sa 5 years na yun, may pinagdaanan kang mga challenging na experiences. Sobrang dami. Usual kasi, music producer sa mga release nakikita nyo, di ba? Yung finished product na lang nakikita Hindi nyo nakikita yung pagbubuting-ting. Tung, pang, tung, tung. Hindi nila nakikita yun, bro. Nakikita nyo, bounce back. Yeah, vibe na. Yeah. Diba? Gang. Diba? Ayun kasi usual. Pero, bro, producing, hindi siya madali. Kasi it takes a lot of time to learn how to produce music. Hindi namin tinupuan ng isang araw lang tapos magaling na ako agad. Hindi. Marami ka talaga matututunan. So, ang mga challenges sa akin, bro, unang-una, sa arrangement, syempre, hindi siya yung pagkapasa mo sa kliyente, okay na to. Yes. Bro, merong maabot sa akin hanggang 15 version. Wow. Pumapayag ka nun? Hanggang 15 version. Syempre, kasi sa akin, ginagawa ko siya, masaya naman ako So, okay. At saka wala pa naman akong pangalan Parang, iniisip ko lagi na wala akong pangalan. Kaya, hindi ako, sige, gawin lang natin kung anong gusto mo. Bro, master 1, master hanggang hanggang, umabot na ako, master 10 na ata. Pero sa business perspective, hindi yun healthy. Oo, hindi siya healthy pag sa business perspective. Time to time kasi natuto rin ako Parang dapat hindi ganito hanggang version 3 lang. Yun yung mga challenging part na akala nila madali lang ito na yun, finished product na yun. Hindi. Maraming maraming pagdadaanan sa arrangement, sa mixing, lalo na sa mixing. Ibang part pa ang mixing, bro. Yes. Pag ako nag-a-arrange, pag ako arranger ng kanta, dapat hindi ako ang mixing engineer. Hindi rin ako ang master engineer. Meron akong team. Meron nagmamaster ng file sa akin. Meron ding nagmi-mixing ng file sa akin. Kasi dapat ganun. Yes. Ang process ng producing. Na-experience mo ba, bro? Itong other side of challenge, no? May client ka ba na pasaway or may client ka ba na nagpagawa sa'yo ng ganito tapos hindi ka na-compensate? May ganun ka bang experience? Dami, bro. We? Oo.
Ayun yung mga Okay. natutunan ko ngayon bilang Okay. isang sa part ng business type. Okay. Isa pa nga, na-scam ako eh. Ayun yung mali ko, hindi ako nagpapa-down payment kasi during noon eh. I see. Okay. Kaya isa yun sa mga natutunan ko ngayon na Mm. bilang isang producer tsaka ano. Mm. Hindi ako nagpapa-down payment yung okay na to, parinig ko. Sige nga bro, tell us about that experience. Ano bang nangyari nun? Bakit ka Talagang na-scam? yun, bro, Oo. scam. Ano Okay. yun, parang sa FB. Bigla niya ako kinontak. Kakilala mo to? Hindi ko kakilala eh. Bigla niya ako kinontak sa Okay. Instagram pala. Okay. Tapos ano siya ng audio sa akin kung, okay po ba ito? Ipapaproduce ko po sana eh. Mm. Tapos, pwede po kaya hanggang bukas nyo gawin yan. Kahit yung ano lang. Yung rap mix lang. Mm. Siyempre, ginawa ko. Hindi ako natulog ng madaling araw. Kasi kailangan daw niya ng 6 a.m. eh. Tinapos ko, bro. Mm. Ang ganda na nung outcome eh. Tapos, sige po, email nyo na lang po sa akin. Ayun yung pagkakamali ko, bro. Shucks. In-email ko sa kanya yung mastered file finished product. After ko ma-email, bro, binlock ako. Ah, sakit. Galit na galit yung asawa ko. Grabe. Sakit Pinost nun, niya yun. yun sa FB. Oo. Hindi ako nag-post sa FB. Siya ang nag-post. Yung asawa ko kasi galit na galit sa ginawa nun. Wow. So, na-experience mo rin pala yung Ang ganun. daming ganun, ano? bro. Kaya nga ngayon, pagawa ka, down payment. Yes. Bakit? Natuto na ako eh. Mm. Di ba? Well, actually, kaya ako natanong yun kasi kami dito sa studio namin, we have experienced that Di ba? as well. That's why, isa sa mga rule talaga, before ka magpagawa sa amin ng project, you have to pay muna the down payment. Oo, at least Mag-settle ka. 50%, bro. Sa Or amin, 30%. 60. 60. 60%. And then, isettle mo na lang yung the rest. After namin magawa yung project. But before we send the project to you, you have to settle the full payment muna. Grabe, Wala may eh. mga ganun pa rin pala talagang tao, Sa akin no? naman, wala eh. Ganyan sila eh. Si Lord na bahala. Mm-mm. Sa akin, at least ginawa ko lang yung trabaho na ano. Mm-mm. Pero after that, bro, may nag-bless sa akin na isang tao. Mm. Parang kinonpensate niya yung hindi nabayaran. Oh? Oo, bro. Wow. Sabi nga, si Lord grabe, ang bahala. grabe eh. si Lord, no? Sabi nga, tuwan-tuwa nga ako doon. Oh. Sabi niya, hindi ka binayaran, grabe yung ginawa sa'yo, no? Sige, Gcash mo. Wow. Binayaran niya, bro. Grabe, tuwan-tuwa ako si God naman. talaga, He moves in mysterious ways, no? Kaya, grabe si Lord nun. Oh. I mean, may pinalit si Lord eh. May binalik siya, no? Binalik. Nawala yun, tapos may binalik siya. Mm. So, thankful ako sa part na yun. Na nangyari siya, pero naging learning sa akin bilang isang producer. Mm. At the same time, na-compensate din naman kahit papaano. Anyway, so thank you bro sa pag-share niyan sa amin. And I hope na maging lesson din 'yun sa mga kapwa naming mga producers, no? Sa mga mga aspiring producers din diyan. Okay, so napaka-valuable nung mga natin bro, no? Yung experiences natin, it can be a lesson to everybody na nanonood nitong podcast natin. And for our last, can you give our viewers an advice sa mga aspiring producers dyan, sa mga musicians, no? And sa mga, sa mga gustong mag-build ng kanilang sariling studio? Ano yung something that you can give to us na advice? Unang-una, magdadrive yan sa passion mo. Passion talaga. Passion. Without passion, di mo magagawa yun eh. Yung gusto mong gawin. Lalo sa mga producer ngayon. Mga bagong producer o aspiring producer. Lahat ngayon, everything is digital. Dapat maging tayo. Alamin natin. I-maximize natin yung maximize digital. natin. Ayun. Example, may cellphone. Kaya gaya ng ginawa ko, bro. May cellphone ka, start ka from your cellphone. BandLab, GarageBand, di ba? Mag-practice ka dyan. Kung gusto mong maging producer, aim it. Masterin mo yun. Aralin mo. Yes. Ako hindi ako bro tumitigil sa pag-aaral. Mag-enroll pa nga ako ng as a producer. Plano kong mag-aral talaga. Wow. Para magkaroon ng certificate. So ang advice ko sa mga younger generation ngayon, go to your passion, be professional, practice mo maging professional. At the same time, maging inspired ka sa mga tao, sa kahit kaninong tao matututo ka, lalo sa mga producer na mga bigatin ngayon, matututo ka. O kahit yung simpleng tao lang na bedroom producer, bro, dami ka matututunan doon. Yeah. So, be inspired.
Ayun lang. Wow, grabe no. That's an advice from our guest for today's podcast, no? Una, maging passionate ka. Pangalawa, equip yourself, no? Learn. Number 3, be professional. And 4th, be inspired. Alright, grabe. So, napaka-valuable ng podcast natin, ng episode natin ngayon, guys. Can you, i-promote mo yung business mo or yung, studio mo? Yeah. My studio is, di ko rin alam, nakalimutan ko yung pangalan. Spectral Echo Studio. Di ko lang kasi pinalitan. Samuel Dyson nung una eh. Anyway, support me, my page, like nyo. Yeah. Tapos, share nyo na rin. And then, shout out sa aking mga Dig of Leader. Kuya Ariel, Kuya Ronnie, Bayista ni Silent Sanctuary. Ayun lang. Okay, yun. Thank you so much, guys. And thank you so much, brother. No, salamat sa pagpapa-unlock ng invitation namin sa podcast na to. We have learned so much from your experiences. Maraming salamat. And guys, don't forget, to like and follow our Facebook page, Mix Love Music Studios. And of course, subscribe to our YouTube channel. See you on our next video. God bless. And bye-bye. Gang, gang. All right.